tayo'y di na nagkita. Magandang araw po sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito na po ang huling yugto ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito, dito sa ating dulang, Luha. Wala na pala sa tabi ko si Bernie. Naliligo na siguro. O kaya ay nasa kusina na at kumakain. Pambirang lalaki to. Ito na nga bang sinasabi ko eh. Walang panahon sa akin. Wala nang nasa isip. Kundi trabaho. Trabaho. Kaya boring ang lalaking ito. Hindi man lang ako nilalambing. Wala siya talagang binatbat kay Zate na magaling sa kama. Ano itong nararamdaman ko? Nagiging madalas na yata ang ganitong pakiramdam. Ngayon ko lang natarami ito Umiikot ang paningin ko at naduduwa. Bakit ako nasusuka? Kung hindi ako nagkakamali, palatandang buntis ang isang babae. Kung nagsusuka ito, bakit? Buntis nga ba ako? Hoy, kanina ka patahimik ka. May problema ba? May problema ka, no? Kanina pa kita napapansin ang tahi-tahimik mo. Dati nga, mas marami pang naikikwento mo sa akin. Pero ngayon, napakatahimik mo. Ano bang problema, ha? Kuwan Brenda? Brenda! Brenda, anong nangyayari sa'yo? May sakit ka ba, ha? Bakit ako nasusuka? Buntis ba ako? Ano? Ilang araw mo nang nararamdaman yan, ha? Na nasusuka ka at nahihilo. Oo nga Ilang araw na talaga ito. Alam mo, sa palagay ko, buntis ka. Kung buntis ako, sino ang ama ng pinagbubuntis ko? Sino? Bakit para kang natulala dyan? Kanina pa kita kinakausap pero hindi ka nagsasalita. Kasi po, parang namumukhaan ko ang babaeng ito na nasa larawan. Ibig mong sabihin magkakilala kayo ni Brenda? Brenda po ang pangalan nitong babaeng nasa larawan. Oo, Brenda nga ang pangalan ng nobya ng anak ko. Nagsasama na nga sila sa isang bubong. Pero hindi ako buto sa kanya. Lalo na nang makaharap ko siya. Nako, napakabastos. Kaya pala ang bigat ng kalooban ko sa kanya. Hindi magandang ugali. At teka, ano bang nangyayari sa'yo? At hindi ka na nakapagsalita dyan? Kasi po tita, kung Brenda nga ang pangalan ng babaeng ito na nobya ni Bernie, ibig sabihin, siya yung nakita ko sa resort. At nakita mo na pala sa resort yung nobya ng anak ko.
Kaso, hindi po si Bernie ang kasama niya sa resort. Ano? At sino? Mga kaibigan niya? Kung sana hindi ipinakilala sa akin ng pinsan ko, ay iisipin kong kaibigan lamang niya. Kaso ipinakilala niya sa akin na nobya niya yun. Ano? Sigurado ka? Oo. Kung gusto ninyo, ay aanyayahan ko sa bahay si Kuya Saldi. At siya na mismo ang makapagsasabi na nobya nga niya ang nobya ni Bernie. Bakit ka nagsusuka? Oh, ang lamig ng mga palad mo. Ano nangyayari sa'yo, ha? Ha? Hindi ko rin alam eh. Ano ba ito? Ano gagawin ko? Ano bang nararamdaman mo, ha? Hindi ko rin alam. Teka, kailan ka pa nakaramdam ng ganito, ha? Ngayon lang ba? Hindi lamang ayon. Pero madalas. At bigla na lamang akong nakakaramdam parang nagsusuka at Brenda! Brenda! Tulungan niyo ako! Tulong! buntis daw ako, sabi ng doktor. Ano gagawin ko? Hindi ako sigurado kung sino ang amo ng pinagbubuntis ko. Pero kung kukwentahin ko ang araw, ay nang pagninig namin ni Saldi, ay masasabi kong si Saldi ang ama ng pinagbubuntis ko. Dahil ilang buwan nang hindi ako nakikipagsiping kay Bernie. Anong gagawin ko? Paano ko sasabihin kay Bernie? Maniniwala kaya siya ang ama? At si Saldi, tatanggapin kaya niya ang batang nasa sinapupunan ko? Hindi ko alam ang gagawin ko. Kung si Saldi nga ang ama, kailang si Saldi ang mananagot at kailangang hiwalayan ko si Bernie bago pa niya malamang buntis ako. Kailangang makaisip ako ng paraan para mahiwalayan ko ang lalaking ito. Kamusta ng sweetheart ko? Huwag kang ang tumbi sa akin. Kararating mo lang ang baho-baho mo. Sweetheart naman. Nagagaling ka pa rin bang ngayon sa akin? Sweetheart, pasensya ka na. Nabigla lang kasi ako nung sinabing ilay ko sa akin yun eh. Pasensya na. Naalala niya ang sagutan namin kahapon. Yan na lamang gagamitin kong dahilan. Aawayin ko siyang muli. Sweetheart, pwede ba tayo ngayong gabi? Tagal na akong nadadahin sa'yo eh. Hayon! Bumait ka bigla. Palibhasa, may gusto ka na naman sa akin. Pwes, para sabihin ko sa'yo, hindi pwede. Sweetheart naman. Ilang buwan na rin hindi tayo nagsisiping eh. Sige na naman oh. Lumayo ka nga sa akin. Galit na galit ka sa akin kahapon. Dahil sa nanay mong madungis. Tapos ngayon, lalapit-lapit ka. Lumayo ka dito. Doon ka sa kabilang kwarto. Nabigla lang ako. Kaya ako yung nasabi sa'yo. Huwag ka naman galit oh. Yung nanay mo naman kasi. Bukod sa nakadaster lang nakatsinelas pa. Wala man lang makeup. Hayon tuloy. Napagkamalang kong yaget. Kaya nga humingi ako ng pasensya sa'yo. Sorry na. Ewan ko sa'yo. Lumabas ka nga sa kwartong ito dahil ang baho-baho mo. Sweetheart naman. Ang kulit mo talaga, no? Lumabas ka na sa kwartong ito dahil mula ngayon ay ayaw na kitang katabi. Brenda. Nasasakon na ako sa'yo.
Hindi na ako makahinga dahil sa kasisita mo lagi sa akin. Brenda naman, gusto ko lang protektahan kasi yung relasyon natin dalawa eh. Dahil alam mong mahal kita. Nasasaka na nga ako eh. At kinakampihan mo pa ang inay mo. Kaya magsama kayong dalawa. O sige. Talo na ako. Panalo ka na. Sige na, huwag ka na magalit. O pangako. Hindi na mauulit yun. Hindi na talaga mauulit yun. Dahil magkikipaghiwalay na ako sa iyo. Ano-ano ba tong pinamili mo, anak? Mga groceries po ninyo, inay. At maintenance para hindi na kayo magkaroon ng problema sa kalusugan. Ay, anak, napakabait mo talaga. Dapat talaga deserve mo ang maging masaya sa buhay. Inay, masaya naman ako Masaya ka nga ngayon, anak. Dahil hindi mo pa alam kung anong klaseng babae si Brenda. Oh, inay, bigla kayo ng tahimik. May problema ho ba? Anak, may sasabihin sana ako sa'yo at sana unawain mo kung bakit ko ito sasabihin dahil ina mo ako at ayokong naagrabyado ka. Ipaglalaban kita kung kinakailangan. Inay naman, ano na naman bang kadramahan yan? Masaya ako. Sa palagay ko, anak dapat mo nang kalimutan si Brenda. Inay? Anak, iiyak ka lamang sa piling ng babaeng yun. Kaya hanggat maaga pa, ay layuan mo na siya. Inay, mabuti pa siguro ilalagay ko muna ang mga ito sa ref. Tsaka, uuwi na ako. Ha? Bakit? Ngayon ka lang dumating Aalis ka na kaagad. Kung kasi na mag-aaway lang ho tayo, Nay, kung magtatagal pa ako rito. Kaya, uuwi na ho ako. Nag-iisa ka lang. Magmula nang tayo'y di na nagkita. Sige ho, Nay. Ayos na ho ako. Baka naghihintay na ho sa akin si Brenda sa bahay. Dahil ba sinabi kong layuan mo si Brenda, kaya umiiwas ka na? Ayaw mo ba akong pakinggan? Nay, Ha, alam mo anak? naman na mahal ko si Brenda. Pero kayo naman kasi, kung ano-ano na naman ang sinasabi niyo, kesyo niloloko ako ni Brenda. Dahil nga niluluko ka lang ni Brenda. Paano niyo naman nasabi niloloko ni Brenda, inay? Dahil nakita ni Jill si Brenda na may kasamang ibang lalaki. Oh, dahil lamang sinabi ni Jean na may kasamang ibang lalaki si Brenda, sa palagay ninyo ba, maniniwala ako? Inay, alam ko naman na ayaw ninyo kay Brenda Kaya hindi na ako magtataka. Hindi ka magtataka kung sa tingin mo ay sinisiraan ko lamang si Brenda? Ha? Bakit? Kailan ko ba siya siniraan sa'yo? Ha? Oo nga't ayaw ko kay Brenda, pero kailanman ay wala kang narinig sa akin na sinisiraan ko siya. At kung sa ngayon ay sinasabi kong may ibang lalaki si Brenda dahil mayroon ngang ibang lalaki si Brenda. At hindi yun paninira, kundi pagmamalasakit ko yun sa'yo dahil anak kita. Inay, kahit ano pong sabihin ninyo, hindi nyo kami mapaghihiwala ni Brenda. Dahil... Ang lalaki na mismo ni Brenda, ang kausap ko. Inay? Pinsan ni Jen, ang kinalulukuhang lalaki ni Brenda. At tinapat niya ako na nobya nga niya si Brenda. Ano? Ikaw lang ang tanging mahal
buong buhay kong ito. Pag-ibig ko'y tanging ikaw lamang, sa puso ko'y nag-iisa ka lang. Nakuha ko ng lahat ng mga damit ko sa parador. Oh, naririyan ka na pala. Anong ibig sabihin ng mga bagahe na yan, Brenda? Hindi ba't sinabi ko na sa'yo na makikipaghiwalay na ako sa'yo? Kaya eto, nag-impake na ako. At hinintay lamang kita para makapagpaalam. Dahil kahit naman papaano ay may pinagsamahan tayo. Dahil ba sa lalaki mo? Kaya ka nakikipaghiwalay sa akin, Brenda? Paano? Naririto ka rin lang. Magpapaalam na ako sa'yo. Sige, alis na ako. Sagutin mo muna yung tanong ko sa'yo! Dahil ba sa lalaki mo? Kaya ka nakikipaghiwalay sa akin? Gusto mo bang marinig ang totoong sagot ko? Sige, sasagutin kita. Oo! May iba nga akong lalaki. At siya ang gusto kong makasama sa buhay at hindi ikaw. Hindi ka aalis. Ano? At bakit? Dahil mahal kita. Mahal na mahal kita, Brenda. Alam mo ba yun? Kahit na sinabi ko na sa'yo na may iba na akong karelasyon. Handa kitang patawarin. At magsisimula tayo muli. Huwag mo lamang akong iwan, Brenda. Pwes, Please. kailangang iwan kita. Dahil hindi ikaw ang ama ng batang dinadala ko. Anong ibig mong sabihin? Buntis ako at hindi ikaw ang ama. I wanna break free from the past that's stained, but here you are to remove that pain. How lucky am I to have you. Kuya Saldi, anong ginagawa mo dito sa bahay ng ganitong oras ng gabi? Dito muna ako matutulog sa bahay niya kasi nasa bahay si Brenda. Tayo umalis. Ano? Ang ibig mong sabihin Umuwi sa bahay si Brenda at sinabing buntis. Pero ayokong panagutan ng bata dahil hindi ko alam kung ako nga ang ama ng batang pinagbubuntis niya. Ano? Oo, at bukas na bukas din, luluwas ako ng Maynila para tuluyan ko ng malayuan si Brenda. Anong ginagawa mo dito? Hindi ba't nagpaalam ka na? Bakit ka pa bumalik? Bernie, wala na kami yan sa ate. O ngayon, kung wala na kayo, nang sali na yan, ano ngayon? Gusto kong magsama at tayo ulit. Magpanibago tayo, tulad ng dati. Masaya tayong magsasama. Ikinalulungkod ko pero hindi na tayo pwede na magsama muli. Masaya na ako dahil tinanggap ko na sa sarili ko na wala na tayo. At isa pa, hindi na ako masaya sa piling mo. Bernie, At kaya ka ba naririto dahil ayaw palagutan ni Saldi? Ang batang tinadala mo? Ang kapal naman ng mukha mo, Brenda. Na ipaako sa akin ang bata na bunga ng pagtataksil mo. Bernie, inaamin ko. Nagkasala ako, pero handa akong magbago. Pinatatawad na kita, Brenda. Pero kinalulungkot ko. Hindi na kita kailangan sa buhay ko. Kaya makakalis ka na. Bernie, patawarin mo ako. Bumalik ka sa akin, Bernie. Bumalik ka sa akin. Bernie!
Nag-iisa ka lang. Magmula nang tayo'y dinan. Hindi lahat ng pagkakataon ay mananaig ang kasinungalingan at panloloko. Darating ang sandali na tadhana na ang maniningil at mawawala sa atin ang isang magandang bagay. Mga giliw naming tagapakinig, diyan na po nagtatapos ang kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito dito sa ating dulang. Luha! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrehal Narnola, Susan Malikden, Robert De Guzman, Jun Cabato, Emma Dalope, Andrea Solar, Ami Diaz, Jonathan Bravo, at si Oscar Ora. Technical Supervision at Musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert De Guzman, Willie Francisco. Sa panulat at direksyon, Eva Alcoriza. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines. Kay sarap ng ating suyuan, lagi kong natatandaan, maligayang araw na